Siyempre gusto ko pong makapagtapos sa pag-aaral. Bago ikaw ang pangarapin. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Gawan po natin ng reaction video, yung patungkol po sa vlog ni Kalingap Rab kay Viancy at saka po kay Eds. At isasabay po natin yung update po sa pabahay. At siyempre po dito, marami pong mga highlights doon po sa naging usapan po nung dalawa, ni Edo at saka po ni Viancy. Dahil matagal po yung conversation po nila. So may mga napansin po tayo dito. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs Rowell of Malalag, at saka po yung Japper Sniper. Mga kasamahan po nating Lingap partners, supportahan din po sana natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong part 57 vlog po sa EDC. Na kung saan ho, meron pong update po dito at saka yung status ng dalawa, yung madalas kinakakiligan po ng mga manonood po natin. So sa pagkakataong ito, unahin lang po muna natin yung patungkol po sa babahay. Tingnan po natin yung pinaka-latest update. Ito po yun. So ayun mga kababayan po natin, paganda na po ng paganda yung bahay po ni Viancy. Siguro ilang linggo na lang po siguro yan, ano? Bago matapos. Although ako po sa tansya ko, mukhang mahihirapan ho kung Pasko po ang ita-target at saka yung New Year. Kung sabihin natin finish na finish po siya, tingin ko hindi pa po kakayanin. Pero tingnan po natin, baka sakaling mabibilis po yung gumagawa, baka sakaling matapos. Pero kung hindi man po, walang problema kung January pa po yan abutin. Ang mahalaga ho, maganda po yung kakalabasan. So patungkol po dyan sa pabahay na yan, sa inyong kaalaman, di ba nung nakaraan, ang usapan ay ipapapakyaw po yung painting at saka iba pong gagawin na kung saan ho ang halaga ay abutin po ng 250,000 more or less. So sa pagkakataong ito, sa inyo pong kaalaman, malapit na pong mabuo po yan. Ito panoorin po natin. 240 tapos magbigay ka ng ano ngayon, magkano binigay mo? 20 mil ngayon galing sa Kalingap Viancy International. Tapos nabigay ka 70 yata? Yung 10,000 kay Ma'am Mariam Akbay. 60,000 kay Tita Din. Yun. At yung kay Kalingap Rab. Yun. Tapos yung kay Tita Ping, 100,000. So mga nasa magkano na? 190. Yun, 190,000 na. 50K na lang. 50 na lang ang kulang. 50 na lang. Salamat po, Tita Ping. Para namin yung Thank you so much po. So ayan po mga kababayan po natin, salamat po sa mga sponsors. So kumbaga po, yung amount na kailangan ay ang bilis pong malikom. Ano? So maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman po, puntahan natin yung masasabi po ni Kalingap Eds naman patungkol po sa babahay. Ito po yun. Anong masasabi mo insan dito sa bahay ni Viancy? Nakakagulat itong bahay. Ako, hindi ko ito masyado nakikita pag ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit, no? Mga 3 weeks. Bilis ng progress. Bilis. Mauna pa yung bahay ko talaga, promise. Tapos ang laki. Ano? Laki masyado. Sobrang laki. Ang hira. Mansion na ito. Mansion na talaga ito. Kung hira. Kung sa ano. Ito maganda sa harap nito. Ang ganda klaseng bahay. Grabe. Dream house na to. So ayan po, kitang-kita po natin sa pahayag po ni Kalingap Eds. Halos nagugulat din po siya. Sa laki po ng bahay, sa ganda ng bahay. Talaga nakakagulat din po talaga. Kahit po tayong mga viewers, talagang mapapahanga talaga tayo sa ginagawa po ng Team Kalingap. Ngayon pupunta na po natin yung pag-uusap po ng dalawa kasi medyo nga po matagal-tagal yung naging time po nila. So may mga ilan po tayong napanood po dito. Ipapanood ko po sa inyo yung mga short clips po. Halimbawa, nung tinanong po ni Eds kung ilang pamilya ang titira, kung siya daw ba ay kasama na. Tapos pansinin niyo po, may mga portion po dito na matindi po yung mga titigan po nila. At saka minsan po, napapatapik po si Viancy. Ito, panoorin po natin. Ilang pamilya ba dito papatirahin natin? Sobrang dami yata ng kwarto dito.
Sinama mo niyo na yata ako eh. Joke lang. Mali ko. Dito na lang muna siya. Dito na lang tayo mag-celebrate. Okay lang kahit saan eh. Okay lang. Kasama ka, okay lang. Kahit saan. Kahit nga doon lang sa bahay niyo, okay lang eh. Wala naman mo kahit saan tayo mag-ano. Tayo. Sigurado ka, baka maingit ka sa iba. Sa mga ano. Saan? Maingit ka doon sa mga ibang angel. Sabi ko, ganda na sa kanila. Ay. Bongga. Bongga, mayaman ka na. Yeah. Mayaman ka na. Nabutan mo na agad ako. Mayaman ka. Partida ka pa. Papatuloy mo ba ako dito sa bahay niyo? Siyempre. Ay, makikilive ako dito. Paggabi. Araw-araw. Makikilive ako paggabi. Ay, dito muna ako. Bakit gabi? Siyempre, gabi ako na live. Kaya hindi ko ako minsan nakakapanood ay. Anong oras na kayo na-live? Hindi ka nanonood talaga. Hindi. Ay. Ano? Ano masabi mo? Thank you Masaya po. ka na? Thank you sa mga nag-sponsor din po. Tapos kay Kuya Rab, siyempre. Kay Kuya Van. Siyempre, Masaya. side bossing. Masaya ka na? Wala akong maisip na yun. Lagi man po masaya. Masaya ka? Tudala ako. Cute mo. So yan mga kababayan po natin, ayan po si Beyonce. Itinulak pa po si Kalingap Eds doon sa pagkakataon na yan, mga kababayan natin. Kasi minsan po kasi si Kalingap Eds naman, may mga sinasabi po siya na parang iniinis niya po si Beyonce. Kaya ayun, tinulak din po siya. Ngayon, puntahan naman po natin yung usapan pa rin po nila. Tawanan, at pinag-uusapan po yung layo po ng school. Dahil alam naman po natin, mga kababayan po natin, na si Eds po talaga ang naghahatid kay Beyonce. At merong kalayuan po yan. Ito panoorin po natin, pero ang gusto ko pong i-highlight dito, ay tinapik po uli ni Beyonce. Panoorin natin. Pwede pa doon ako matulog. Bihira ka. Di yun safe. Wala. Ikaw lang. Wala. Hindi ko meron kasama. Magpahatid ka na lang dito. Hindi pwede. Ano? Ano gagawin ka? Manunod na ulan. Sige, sige, ulan. Dito ka. Sobrang layo na po sila ate. Maganda dyan tumambay. Pagka maganda ang panahon. May parang terrace pa sa taas. Napakaganda. Grabe. Walang ganyan sa amin. Nakaingit. Nakaingit ko. Tapos, kape-kape ka. Invite mo naman ako pag mga gano'n, ha? Hindi yung pinapauwi mo ako lagi. Hindi ko ako. Pinapauwi mo ako lagi. Nakakatid pa. Susumbong mo ako. So ayan po, tinapik uli at may kasama pang kiliti, mga kabayan po natin. So ganun po katindi ang pagpapakilig po nung dalawa. Pagkat para sa atin po, natural po nilang ginagawa po yan. Baka nga po hindi nila namamalayan po yan eh. Ano mga kabayan po natin. Ngayon naman puntahan po natin yung hugot po ni Beyonce. Dahil dito po, tinanong ni Eds kung ano po ang kasunod na pangarap. Dahil nga po yung bahay ay magagawa na. Pero ang sagot po ni Beyonce, panoorin po natin. Ano sunod na pangarap mo? Siyempre, pagka Siyempre, pagka matapos ito, may kasunod na yan. Hindi ka siyempre mag-ano, matigil. Pero gusto ko pang makapagtapos sa pag-aaral. Gusto mo mag-aaral. Bago ikaw ang pangarapin. So ayun po, tapusin daw muna yung pag-aaral bago pangarapin ka. So medyo nakahalata po si Eds po dito na parang nagjo-joke na naman po si Beyonce. Naglululo ko mo ako ay.
mo ako sa pinagagawa mo. Umayos ka. Kaya po isiningit po ni Eds yung nangyari po nung nakaraan doon po sa tabing dagat. Baka maulit niya sa dagat. Joke lang. Piniling ka na. Piniling ka na. Doon po sa hindi nakakaalam kung ano po ang nangyari sa tabing dagat, doon niya po nakiss po si Beyonce sa kanyang noo. Mga kabayan natin. Panoorin po natin yung clips na yan. So yan po yung eksena po doon sa tabing dagat na tinutukoy po ni Kalingap Edo. Kaso nga lang po si Eds po dito, ang kulit. Tinanong po uli si Beyonce kung ano raw ang nararamdaman. Anong naramdaman mo nun? Sutan. Kung ano ka? Nabiyaan ka ng halik. Pambisirasatan. Bahala ka dyan. So yun po ang usapan po ng dalawa na parang okay lang naman kasi nagpaalam naman. So masasabi po natin, iba na talaga ang level ng dalawang ito, yung kanilang relasyon. Sabihin natin, yung pagiging magaan ang loob po ng bawat isa, palagay ko po talagang patindi na po ng patindi. Paano masabi? Ngayon puntahan naman po natin, nung itong dalawa kasi madalas magtitigan. So dumating po sa point na parang inilalayo ni Beyonce yung kanyang tingin. So napansin po ni Eds na dapat daw titigan na siya kasi pag umalis siya, baka ma-miss siya. Ito panoorin po natin. Saan ka ba nakatingin dyan? Ay. Hiya ka. Bahala ka. Baka mamaya. Miss mo. Ano pa eh. Tititigan na kita. Miss mo. Miss mo yan. Tititigan na para hindi kita ma-miss. So ayan po, ang tindi po ng titigan, mga kabayan po natin. Siguro dagdagan pa po natin. Tingnan niyo po yung paano po magtitigan po yung dalawa. Ay. So ayun po, ang tindi po ng mga titigan, parang nagsasalita po talaga. Parang may ibig sabihin kapag ka po tumitig po si Beyonce kay Eds, mga kabayan po natin. Although si Eds po ay ganun din. Kaso nga lang iba ang dating po ng titig ni Beyonce kay Kalingap Edo, mga kabayan po natin. Lalo't alam naman po natin na si Eds po talaga ay crush talaga yan ni Beyonce noon pa man po. Nung merong pinagdaanan si Eds, aware po si Beyonce. Naalala niyo pa po ba yon? Ito, panoorin po natin. Pero idol mo sa Eds na. Idol mo na sa Eds na. Sa Edrica. Sa Edrica. Idol mo na. Tapos di mo akalain na na magiging akin. Grabe ka talaga. Sobrang salamat ko po kay Lord. Kasi napunta sa'yo sa Eds. So yan po yung mga kabayan po natin. Yan po yung napag-usapan nila ni Kalingap Rab, ipinaalala po. At tayo po, natatandaan po natin yun dahil nga po madalas gawan din po natin ng reaction video po nung araw. Kaso nga lang po, wala na po yun, nakaraan na po yun. Concentrate na po tayo sa bago ng mga kabayan po natin. So masasabi po natin, dito sa episode na ito, bukod po sa napakagandang update po ng pabahay, siyempre po yung pakilig po ng dalawa, buhay na buhay pa rin po. Wala tayong nakikita na para bang sagabal, istorbo, mukhang tuloy-tuloy po. Obserbahan po natin yan hanggat sa matapos po yung bahay. At kung paano po dadalaw-dalawin ni Eds po dyan. At kung paano po sila magpakilig po uli. At sabi nga po ni Eds, baka sakaling magla-live dyan. Although pwede naman po yun. So depende po yun mga kabayan po natin. So siguro po ilan po muna ang ating maiksing reaction video patungkol po dito sa vlog ni Kalingap Rab sa EDC. So maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, bago tayo tuloy magtapos, shout out lang po muna sa mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasamahan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babahay program ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga masugid na taga-subaybay po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Maraming salamat.
Lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo itong nagustuhan, pwede po natin i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantala nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.